sako-sako ng palay. Bukod sa bigas, may sako-sakong palay. Ang dami pala nating bigas. Inaagiw na. Nakatutok si June Veneracion. Kasunod ng utos ng Pangulo na paigtingin ang raid sa mga bodegang nagtatago ng bigas. Ayun, galing. Palakpakan nyo si President Marcos nyo. Oh, nag-utos siya na paigtingin ang laban sa mga nag-hoarding ng bigas. Tapos ito may mga nare-raid. Palakpakan. Ang galing mo, Marcos. Sinunod yung utos mo. Sana totoong raid yan, hindi raid-raidan. Para manipulahin ang presyo nito. 4 na panibagong warehouse sa Bukawi at Balagtas, Bulacan. Tita Edby, maraming salamat po Ang niraid ng Bureau of Customs ngayong araw. Suma total, mahigit 400 million pesos na commercial rice ang nakita sa mga bodega. At gaya ng raid nung nakarang linggo, kasama muli sa operasyon ng ilang leader ng Kongreso. Kasama ulit si Speaker at si Kong Tulfo. Ayan. Iisa-isa natin yan. Kung sino nag-import at sino nag-hoard at sino nag-profiteer. Kasi economic sabotage yan, ha? Alam mo, hindi bailable yan, non-bailable yan. Kaya mag-ingat na kayo. Sana may makulong. Kasi may mga hoarding. Yan ba, itsura pa ba yan ng hindi hoarding? Hindi ko alam, ha? Yan ba, normal? Kaya lang, pagka ganyan yan, nilabas sa TV, tapos wala na namang makukulong, wala na namang mananagot, parang ano lang yan, huling sa ngalan ng kamera. Pakitang gilas lang sa media. Kasi yan din mismo ang nireklamo. Napanood natin yan at nilive natin yan ni Senator Villar. Galit na galit siya sa mga ganyan-ganyan, mga nakakalusot sa Bureau of Customs. Wala namang nakukulong. Aabangan natin yan kasi sabi nyo, bilang na araw ninyo, your days are numbered. Yung mga smuggler, di ba? O ayan, may nahuli na naman kayo. Abangan natin kung ito ay raid sa ngalan ng media o ito ay raid sa ngalan ng pagmamahal sa mga Pilipino. Malalaman natin sa resulta kung ano mangyayari. Nagbabantay kami. Bukod sa 100,000 sako ng commercial rice, nadiskubre rin sa raid ang 60,000 na sako ng palay na inaagiw at inaalikabok na. Yung itsura na yan, no? Inaagiw. Sabi nila, bagong dating. Ba, maraming ano dyan, ha? Madumi yung lugar ninyo. Ang bilis mag-agiw. Indikasyon, sabi ng Bureau of Customs, na matagal nang nakaimbak ang mga ito. Di tulad ng bigas, mas matagal masira ang palay. Kaya pwede rin daw mas matagal na itago. Ngayon lang daw nangyari sa raid ng customs na ganito kadaming palay ang dinatnang nakatago. Ang duda po talaga. Talaga? Ngayon lang nangyari sa Bureau of Customs na mayroong nakitang ganyang karami nakatago? Natin is ginigiling po nila pag medyo mataas na yung presyo. Saka lang ilalabas sa market. Again, di umano may pagka-greedy itong mga ito. Kung susundan natin ang kanilang sinasabi, kasi sa kanila ilalabas pag mataas na presyo. Dapat, alam nyo, pagka kayo ay binigyan ng blessing ng Diyos, kayo nakakapagnegosyo ng ganyan, kikita naman kayo. Huwag na masyadong greedy. Importante na napapagsilbihan ninyo ang pamilya nyo, nabibigyan nyo sila ng dapat. Huwag na mag-asam ng napakalaki. Kasi, again, hindi tayo nagbibintang, pero kung totoo po yun, napaka-greedy. Gusto lang nilang talagang pahirapan ng mga Pilipino. Patataasin nila ang presyo bago i-release. Anong tawag doon? Ibig suga pa. Kung totoo suga pa sa pera. Ng mga warehouse manager na may illegal silang ginagawa. Palay talaga. Pero again, hindi natin pinagbibintangan kasi baka mamaya iba nga yung sinasabi dito sa press con na ito. Alam nyo naman, minsan iba ang pinapakita. Baka naman mamaya meron ding protector yan. Gaya ng nung pinalabas natin nung isang live ko kahapon, marami daw warehouse dyan sa lugar na yan. At ilan lang itong ni-raid. So it means kung marami ang warehouse na yan, but ito lang ang ni-raid, ibig sabihin may protector. Binabalansi ko lang pang istorya yun po ang balita. So sino ang nagsasabi ng totoo? May hoarding daw. Yung iba naman sinasabi, marami namang warehouse dyan. Bakit sila lang ang nire-raid? Dalawa pong storya yan. Pagka kailangan, gigilingin. Pero pag hindi naman, lalo pag walang bayar, di pwedeng gilingin. Kasi ma-stack kukutuhin lang din yun. We're open man. Wala naman kami tinatago. So, may dokumento kami. Lahat po ito bagong dating na talagang nire-release namin. Ikinandado ang 4 na bodega. Yun yung isang side naman nila. Bagong dating. Again, maraming kwento dito na umiikot-ikot, di na natin alam. Pero ang number one tanong,
Talaga bang sa lugar na yan, napakadaming warehouse at iilan lang ang nire-raid nyo? Yun ang dapat sagutin sa publiko ng mga nangre-raid. Especially sila speaker. Kayo nangunguna dyan sa raid na yan, na dapat siguro masagot sa taong bayan. Makikita nyo naman sa komentaryo, ganyan ang mga sinasabi. Habang hinihintay pa ng customs sa mga dokumento mula sa mga may-ari para patunayan na legal ang kanilang mga bigas sa loob ng 15 araw. Pero sa ganitong sitwasyon, ang mga manggagawa na arawan lang ang kita ang talagang basdihado. Kakapasok ko nga lang po dito eh. Wala na namang trabaho. Wala naman po sigurong magagawa. Gobyerno po may gusto. Ito. Sinara. Tapos nagtatalo sila, inaabangan pa nila yung dokumentaryo kung kailan dumating ito, kung mayroon bang hoarding, legal ba yung pagkapasok nito, smuggled ba ito, etc. Habang inaantay yun, meron nagsasuffer. Ito mga nagtatrabaho, mawala na naman sila ng trabaho. Pero higit sa lahat, ang nagsasuffer dyan ay ang mga Pilipino. Habang nag-uusap kayo, habang nagtuturoan kayo kung sino ang mali, sino ang tama, habang nag-aantay kayo ng papeles, i-release nyo na yan sa publiko nang bumaba na presyo. Tatandaan po natin kasi, hindi ata alam ng ibang mayayaman na sila ay meron silang imbak na bigas. Meron silang imbak na pagkain. Hindi magugutom. Hindi ko makalimutan yung sinasabi ni Isko dati nung kampanya, sinasabi niya. Nung siya daw ay bata, kakakain pa lang nila, hindi niya na alam kung kailan sila ulit kakain. Ganyan po ang sitwasyon na mahihirap. So habang nagtatalo kayo kung sino magaling sa inyo, sinong bida sa inyo, sino may kasalanan sa inyo, i-release nyo na sa publiko nang bumaba agad ang presyo. Tapos, pwede naman to follow yung papeles, etc. Imbestigahan nyo na yan in 3 hours. Parang sogo lang yan. Picturean nyo ng picturean. Tapos na, release. Ang dami nyong inaasikaso. Ang dami nyong pag-aaralan, titingnan. Huwag na. Sa kakaantay nyo, ang daming nagugutom. Bilis kilos. Bangon agad. Yung pangako, tinutupad agad. Meron kasabihan nga na delayed obedience is disobedience. Hindi na dinidelay yan. Gawin agad. Pag may alam kayong tama, gawin agad. Wag na i-delay.